sabi ko, why not? Kasi last year, 3 years ko na sa, sa Cannes. 3 years ko na sa Cannes. Na pumupunta ako doon. First year ko, observe. Kasi gusto ko mag-produce. Ano ba, in ngayon, dito tsaka abroad. Second year is dala ko yung Topak na pinalabas naman doon, di ba? Pinalabas doon. Pero hindi sa main competition, pinalabas na doon. Sa market siya, binenta namin doon. Tapos, nagbumalik ako doon pang second year ko doon sa Bitcom, yung Catlia Killer. Bentahan din yung marketing. TV series. TV series yun. Tapos last year, dinala na, kami naman ni Angel Aquino, yung silig na short film sa Director's Factory, Fortnite, kung tawagin. Yun yung first day ng Cannes na opening, yun siyang palabas na lahat ng ibang bansa, directors, filmmakers, papanoorin. So yun ang third year ko. At the same time, yung second year and third year ko, bumibili ako ng movies, ng Nathan. Parang dinidistribute yung mga kids, Monster, yung gano'n. Picnic. Ito ngayon, papalabas ko naman yung si Bago na dinab din ni Joel Torre at ni Jong ng Tagalog, yung Korean na naman. So may mga gano'n. So ngayon, sa last year, nung lumapit si Alan, nung pagkasabi, pwedeng ipasok to Cannes. Hoping ako mapasok. Kasi 3 years nandun ako. Siyempre talaga, di ba, parang, sana magka-red carpet kami. Di ba? Unang bati mo sa akin, nung pagkakilala ka lang sa akin. Hanapan mo ako ng pelikula pupunta sa Cannes. Actually, okay, kwento ko yan. So, di ba lahat naman, kung kahit sino, plano na, wish, dream, lahat ng, kasi Cannes Film Festival, yan yung pinakamalaking film festival sa buong mundo. So, syempre, lahat ng artista, Hollywood o kahit saang doon nangangarap din na mapunta, magka-award, mag-red carpet. Ako red carpet lang, okay na ako. So kaya nung offer sa akin na ganito, sige, why not? Baka pag red carpet ako, maganda, di ba? And at the same time, connection, makakilala ka doon as filmmaker, hindi nga artista eh. So ngayon, ang nangyari, natupad yun ngayon. So hindi ako nagkamali na mag-trust kay Ale, mag-trust sa grupo. So yun yung umpisa namin, yung red carpet. At sana, hoping kami meron mga susunod. Next year, meron na naman kami for next year. So, okay, kwento ko yung journey namin ni Alem. Si Alem, 3 years ago, second year ko. First year. First year mo pa lang pila. Si Alem kasi, tahimik. So, merong connotation sa kanya na parang suplado na hindi nagsasalita. So, ako naman, Diyos ko, bago ba sa akin ang suplado? May number 1 na suplado sa tabi ko, asawa ko. Diba? Tsaka gusto ko yung mga suplado, mas nire-reach ko yung mga suplado kasi merong dahilan kaya bakit gano'n eh. But anyway, sinabihan ko siya, nagkakilala kami, so sabi ko, gusto kong baka kailangan ng producer, ganyan, gusto kong makipag-co-prod. Tinignan lang niya ako, sabi niya, okay. Gano'n na siya, okay. So, yun pala ang inisip mo. Anong ginagawa ng artista ko ito? Dito, Kasi wala akong movie, wala akong suplado nga. Hindi ka naman sinabi. Hindi niya sinabi, nasa isip niya pala. Tapos ako naman, wala kasi akong paki doon kahit sino. Basta may sarili akong goal, sarili kong mundo, kahit ano ka pa, wala talaga. So anyway, second year, nagkita kami. Biglang sabi ko, ako okay pa rin ako gusto ko pa rin, Chokes, gusto ko pa rin mag-produce sabi ko, Chokes, nag-distract ako. Sabi ko, nag-distract ako, sorry, madali ako distract. Nagkita tayo ng second year. Nagkita kami second year, gusto ko mag-produce ulit, Alem, sabi ko sa kanya. So, mamiti na siya. Tapos yun na nga, nag-offer siya ng, merong ganitong grupo, blah, 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 blah. Sabi ko, sige. So, yun yung second year na in-offer niya yun na last year. So, yun na. Ikaw, kwento ka. Kasi Hindi ka naniwala sa akin. Hindi nga ako pinaniwalaan. But then eventually, kasi nga nung nakikita ko siya, mas parang, seryoso pala. Seryoso talaga siya. Naghahanap ng pelikula at gusto talaga mag-produce ng film. Kasi parang, marami na kasing lumapit sa akin before. Hindi pa naman artista. Pero yung mga business people or, hindi ganun kadali mag-produce ng pelikula na papasok sa Cannes. Hindi siya basta-basta. So yun. So nung nakita kong sobrang seryoso, kasi by then, ginawa niya nga yung Topak na nag-Locarno. Ako nga, hindi pa ako nagkakaroon ng film na pumupunta ng Locarno.
So yun, so napabilib ako. May film sila sa Carno. Tapos, distribute nila yung Monster na nanalo ng best script sa Cannes, na Japanese film din, na parang, okay, so seryoso talaga. And so, every time na may narinig akong possibility na film, na posibleng mag-Cannes, kasi hindi naman to guarantee, there's no guarantee. Tinatanong ko siya kung gusto niya. And buti nila kilala niya yung director na Plan 75, alam niya yung Plan 75. And so nung nilapit ko, ayun, dun na. So yun na yun, nag-click kami, then after nun, okay, ikikwento niya ako ng kwento ng movie, ako na lang muna dun sa iba. Like, alam niyo na hindi to Pinoy movie, hindi cast dito mga Pilipino. Pero hindi kami yung dalawang producer na nagbigay lang ng pera doon, hindi ganon. Okay? Bigay kami ng pera doon, collaboration, co-produce, but pumunta kaming dalawa ng 1 week sa Japan para mag-shooting doon. So kasama kami, like yung script from the start, sinend sa amin, okay na ba sa inyo to? Yung ganon, meron ba kayong gustong i-add o meron ba kayong question? Then, pangalawa, pumunta kami sa Gifu. 1 week kami doong nagtatrabaho ni Alem, nandun. Nag-observe din, syempre. Actually, inisip ko nga, nag-observe ako bilang hindi lang producer, kundi artista, para bang pwede bang yung working, yung proseso nila, yung mga ginagawa nila, pwede bang i-apply ko as producer sa Pilipinas. Pero ako mismo give up, hindi kakayanin. Malulugi ang producers. Sa totoo lang, kasi meron silang, di ba, ikaw ang mag-explain, merong 2-3 hours na, Parang very strict sila sa time. And then also, meron silang ginagawa na maraming takes, pero yung ibang takes, kikilos lang yung artista o yung dialogue para lang sa sound effects. Tapos uulitin ulit for other, basta maraming steps sila ginagawa. Tapos ang sobrang linis. Merong 3 hours na trabaho, tapos 1 hour stop, magnanap, di ba? Tapos 3 hours, 1 hour ulit. Hindi pwede, hindi kaya natin yon. So, sabi ko, pero imaginein mo to, nakakabilib lang sila. Ako, producer, lalo na pag-artista, na ano talaga ako, na natuwa ako. Kasi sabi ko, ano ganito din sa atin sa Pinas. Dumating kami sa condo, isang kondominyo. Pumasok kami dun daw shooting. Pagtingin ko, saan yung kable? Paakyat kami saan yung kable? Saan yung ganito? Saan yung mga tao? Saan yung ingay? Kasi di ba sa atin, condominium, andun na lahat, yung mga genet, mga lahat, nakikita mo na kable. Wala talaga at all. As in, yung normal, na wala na sa shoot. Tapos, sabi ko, walang ingay. Pagdating namin doon sa taas, ang mga salita nila na, halimbawa magtanong ka, sasabihin ng, yung grabing respeto nila, so nakakabiling, sobra. Tapos walang ingay, wala respeto dun sa condo. Tapos respeto sa kapitbahay, walang kang nakikita nakatambay, yung ganon. Nakakabilib sila. So yun gusto kong i-adapt, pero mahirap sa atin talaga, promise. So paano Ang nila hirap. nagagawa yun? Walang kable? Saan nakaset up? Naka-set up sila dun sa kwarto itself. Sa Tapos location. battery operated. Oo. Tsaka nakasaksak lang. Mas ang Walang ganda. generator. Hindi nakakaabala sa mga... Hindi, bawal ba? Bawal. Japan, very strict sila. Yun. Very respectful of their neighbors. Tapos, yun na. So, shoot kami doon. Pumunta din, when in fact, pumunta sila dito. Nag-shoot kami doon 1 week. Then, pumunta din dito ang buong cast. Yung bidang babae. Tapos, nag-shoot kami sa Tally Beach, Batangas. So kami ni Allen, kami ang naging location manager, kami ang bubuo ng lahat saan mag-shoot, pati food, lahat, buong production, kami naman. So, hindi lang to co-prod, bigay ng pera, kundi pati trabaho. Mas nakakatuwa kasi may Japanese cinematographer, may French sound team, pumunta rin sila lahat dito. Tapos katrabaho nila yung Filipino production designer, Filipino assistant director, may Japanese assistant director. So parang may counterpart, nagkaka-counterpart. So makita mo na kaya pala nating tumapat, kaya pala tumapat ng mga Pilipino sa mga French, sa mga Japanese, sa
sa mga Singaporean na filmmakers, na filmmakers. Dito, yes. Kumuha kami dito. Hindi sila involved dun sa trabaho. Like, Hindi sila. Parang kami lang talaga dalawa. So kumuha lang kami ng buong team dito. So yun, kami naghanap lahat. Name it kami. Location. So hindi man to Pinoy movie na Filipino movie talaga, hindi man to na sinasabing bida Pinoy, pero may nagtrabaho ang mga Pinoy dito sa loob ng Red One. Nakita nila yung kapasidad ng Pinoy. bakit sila nag-film? Partly because kasali kami. We wanted them the Philippines to be involved talaga. Originally, naisip, ang peg talaga nung director, Santorini. Siyempre, masyadong mahal in Europe. So, the other option was Singapore. So, pero parang kami, medyo binida namin yung Pilipinas na Where does the story go? Nandito na punta ang story. it's supposed to be kasi an unknown location na open sea tapos may yate. Nasa loob ng isang yate. So, pwede kasi siyang gawin anywhere. Basta ang pen niya lang dapat kasi ganda nung Greece. At dapat hindi siya mukhang Japan. Binimension ba na Pilipinas? Hindi mention dun sa film itself. Hindi. Pero makikita mo sa end credits. Actually, doon ako na-proud. Na makita mo yung pangalan ng mga Pilipinos. Tapos, inaano nila, may Japanese name. May Japanese name yung mga Pilipino. Ilang countries ka na? Marami-rami. Japan, France, Singapore, Indonesia, Philippines, and Qatar. Miss Sylvia, ano yung pinaka-gusto mo doon sa story? Ng film? Yung innocence nung bida namin. Yung napaka-innocente niya, all throughout nung movie, tapos akala ko nga mag-best actress siya talaga. Kasi sobrang galing ng bata. Yung mata, yung body language, ang galing. Yun yung Ang chismis. ganda. Yun yung malakas dun sa, umiikot siya. So, yun. Pero Miss Sylvia, naman din competition siya. Nag-campaign din kayo, parang ginagawa sa Oscars. Wala. Wala yung ganun. Ang can, magsasabit ka. Tapos sila ang mamimili. Walang campaign kasi lalo yung mga Pranses, mas maano sila doon. Mas mata-turn on. Yes. Pero syempre, tinitingnan nila yung track record. Kasi si Chie, yung director, had yung Plan 75 niya, nag-premiere sa Cannes, hindi lang sa main competition, pero nanalo siya ng isang special award as a first-time director. So on that note, on that strength, we feel na makukuha siya ulit. Of course, dapat maganda yung pelikula. Kasi yung mga ganun yung mga festivals parang inaalagaan, parang ganun din. Yung discovery nila, gusto nilang alagaan. Plus, one of the things our Japanese producers did, naghanap ng sales agent at distributor na French na medyo malakas yung connection sa Cannes. Na yung pelikula na nakikita talaga. So isa yon. Again, it's not a guarantee, but they set the... Plus, also the public television partner was also involved. They got the French one. Ito yung question